teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
will sing to the God of our salvation. We will not be afraid, for God is with us. When you're down and trouble and you feel insecure, don't be afraid, for God is with us. If you think there are no possibilities and don't know what to do, lift up your hands to the Lord and He will sustain you. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. We will sing to the God of our salvation. We will not be afraid, for God is with us. When you're down and troubled and you feel insecure, don't be afraid, for God is with us. If you think there are no possibilities and don't know what to do, lift up your hands to the Lord and He will sustain you. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. And we will stand secure. And we will stand secure. Glory to God, hallelujah. Good morning, Jesus. Morning, Jesus. Salamat sa Diyos sa isa na namang umaga na kanyang binigay upang tayo po ay mag-aral ang kanyang mga banal na salita. At sa lahat ng ngayon ay nakatune in na para sa ating pag-aaral. Glory to God. Good morning sa ating lahat. Good morning mga kapatid, at muli ang banal na salita ng Diyos ang ating pagsasalu-saluhan sa umagang ito. Yes. At bago ako mag-umpisa ng ating panalangin, nais ko munang basahin ang memory verse of the week sa Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Glory to God sa pagbasa ng kanyang banal na salita sa Tagalog version. Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Thank you, Lord. Glory to God. Glory to God sa kanyang pangako sa Matthew 6:33.
Opening prayer. Diyos na dakila, Diyos na papagmahal, Diyos na nagmay-ari ng lupa at ang Langit at buong lupa. kalangitan. Narito po kami at binubuksan namin ang aming kaisipan, ang aming puso upang dumaloy ang pinakasariwang living water, ang iyong salita na magdudulot sa amin ng kapangyarihan upang maibigay namin ang mga salita mo na may kapangyarihan. Mangusap ka po sa amin sapagkat ito po'y magbibigay ng spiritual sustenance sa mga makaririnig Yes. at sumusubaybay sa iyo sa pamagitan ng GMJ. Yes. Kaya, Lord, tunay na, nakila ka, we are confident that your word will be our sustenance this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Salamat sa Diyos. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon sa isa na namang araw ng pag-aaral ng kanyang banal na salita. At nandito pa rin tayo sa sanctification. At ngayon tayong lahat ay nasa kingdom living. Tatalakayin natin yung the kingdom principle of financial increase. Tinalakay natin mga 2-3 weeks ago tungkol sa blessings. And then, isa sa mga blessings ng Panginoon ay financial. Isinunod natin yung the kingdom principles of financial blessing. Ngayon naman, the kingdom principle of financial increase. So, nandito tayo sa Deuteronomy 8 verses 17 up to 18. Yan ang ating main Bible verse. At saka yung Isaiah 26 verse 12. Magsimula na po tayo mga kapatid. Deuteronomy 8:17 to 18. Kaya, wag na wag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Sa English mga kapatid, so then you must never think that you have made yourselves wealthy by your own power and strength. Remember that it is the Lord your God who gives you the power to become rich. He does this because He is still faithful today to the covenant that He made with your ancestors. Amen. At in Isaiah 26:12, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan at anumang nagawa namin dahil sa iyong kalooban. You will give us prosperity, Lord. Everything that we achieve is a result of what you do. Glory to God, purihin ang Panginoon. Ano ang sinasabi sa atin ng banal na salita ng Diyos, ang Biblia, tungkol sa finances? Ito Sa po mga financial kapatid. breakthrough mga kapatid. Sa ating binasa, tandaan natin, throughout the Bible, we find powerful promises Yes. of God's provision and encouragement to trust Him with our needs, Yes, mga magtiwala kapatid. tayo sa ating Panginoon. Kaya nga mula sa mga talata tungkol sa kasaganahan hanggang sa panalangin, para sa seguridad sa pananalapi, pinapaalala sa atin ng banal na kasulatan na ang Diyos ay lubos nagmamalasakit sa bawat aspeto ng ating Yes. buhay, kabilang ang ating pananalapi, Yes, mga God kapatid. cares for each and every one of us. Kaya sa banal na salita dito sa Pilipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niyang lahat ang inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, mga kapatid. No? Okay. What does the Bible encourage us to seek? Ay ini-encourage po tayo ng salita ng Diyos na isik natin ang karunungan at pagpapala ng Diyos. Ibig sabihin, we align our hearts with His purpose for our lives. Whether you are in financial stress ngayon or seeking a more stable future, mga kapatid, God's Word offers comfort and guidance, mga Okay, kapatid. ganun man po ang kalalagayan natin, mga kapatid. Tayo po ay hinihikayat na magtiwala sa ating Panginoon sapagkat Siya ang pinagmumulan ang lahat ng ating biyaya. May katanungan, ano ba ang pagkakaiba ng wealth at saka ng abundance? Ang wealth ay tangible and measurable. At ang wealth ay very often, ito po ay iniugnay doon sa mga malalaking amount ng pananalapi, assets, or valuable possessions like mga cars and houses. And it also implies a build-up. Ika nga na-accumulate mo itong mga wealth na ito. See,
yung mga resources mo over in time, pinagsama-sama mo, pinagyaman mo through various means like savings, investments, or inheritance. And wealth primarily focuses on financial security and the ability to acquire all this material wealth. And then, of course, kinokontrol natin, inaayos itong mga resources na ito. At ang mga example ito ay meron kang mga bahay, may mga doon kang lupain, meron kang mga valuable art collections, diba? At meron pang mga ibang mahalagang mga ari-arian. At yun namang abundance, kakaiba naman ito, it extends beyond financial wealth to encompass feeling of having enough or even more than enough. Sa Tagalog, ang ibig sabihin nito ay kasaganahan. At nakapaloob dito, of course, yung wealth mo, di ba? Pero may higit pa, beyond that, ay mayroong kang kasaganaan sa pag-ibig, sa pagmamahal, sa iyong well-being, sa iyong mga relationships, sa mga opportunities, sa personal growth mo. So this does not only refers to wealth. Kasi kasama yung wealth doon sa abundance. That's why we have to be grateful to God sa lahat ng mga biyayang ibinibigay niya sa ating lahat. At yung sa abundance, examples din ito, yung mga support ng pamilya, yung mga relationship mo, meron kang mabuting career sa buhay mo, at yung pang-araw-araw mong buhay. So, pag differentiate mo yung wealth, it's primarily focused on material possession and financial resources. Samantalang yung abundance encompasses a wider range of positive experiences and resources. Ang wealth is about accumulation and control of resources. Samantalang ang abundance is a feeling or a sense of enoughness, kasaganaan. You are satisfied and you are experiencing a rich and fulfilling life. Kaya ang wealth, tangible yan, quantifiable yan. Ikaw nga network, nabibilang mo. Samantalang yung abundance is more subjective. At kadalasan, hindi mo naman talaga ito na-measure. Kaya in essence, yung wealth is a component of abundance. Nakapaloob ang wealth doon sa abundance. You see? And then, true abundance goes beyond material possessions and a sense of overall well-being and fulfillment. Ika nga, meron kang isang ganap na buhay. Kaya itong binasa nating Deuteronomy 8:17 to 18, ano ba ang matututunan natin dito sa mga Bible verses na ito? Isa-isahin po natin. Unang-una. Mga kapatid, itong main topic natin sa salita ng Diyos sa Deuteronomy 8:17 to 18, it emphasizes the importance of acknowledging God as the source of wealth and prosperity. Siya ang pinanggagalingan. Oo. Not personal effort or strength on our part, mga kapatid. Kaya it warns us against the pride of attributing success solely to oneself, mga kapatid. Emphasizing that God is the one who provides the ability to acquire wealth and fulfills His covenant promises. Kaya nga itong binasa natin, mga kapatid, napaka-importante sa atin na magbigay tayo ng kaluguran, giving glory to God for prosperity rather than attributing it to ourselves, mga kapatid. Tama. Kaya also, pangalawa, mga kapatid, remember that the source of prosperity and the importance of remembering God's role in providing for His people ay napaka-importante. Kaya nga, ang parte, this verse is part of Moses' speech to the Israelites, no, mga kapatid, as they prepare to enter the promised land, where he emphasizes reliance on God and the necessity of obedience to His commandments. Okay. Ito po'y nagtuturo that everything we have is a result of God's grace so, and mahalaga favor, ito, mga kapatid. Ito nga Deuteronomy, especially itong verse 18, paalala po sa atin na ang Diyos ang siyang pong source at siya po ang nagbibigay ng mga pangangailangan natin. Siya, sa Kanya nagmumula ang mga biyaya natin. And then, these blessings is a result of His
grace. Grasya lang ng Diyos, mga kapatid. We don't deserve the grace. See? Pero ang Diyos po, dahil sa kanyang mayamang pag-ibig para po sa ating lahat, tayo po ay kanyang pinagkakalooban ng mga iba't ibang mga biyaya. Maaring sabihin natin yung sa verse 17, kaya naman ako may kakayanan kaya naman ako ganito, kaya ako mayaman dahil kasi alam mo noon, masipag ako, matyaga ako, nagsumikap ako, diba? Marami ho mga ganong klase ng tao. Pero naririto po ang katotohanan, mga kapatid, ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng ating mga biyaya. Kaya huwag natin akalain. Tayo, Kaya huwag natin akalain na, magaling ako matalino ako. Yes, pati yung talino mo galing sa Diyos. Yung wisdom mo galing pa rin sa Diyos. At ang buhay natin galing ang buhay sa natin galing din sa Diyos. Yung hininga natin, galing lahat sa Kanya, mga kapatid. That's why we have to exercise humility and gratefulness sa lahat po ng biyayang tinatanggap natin mula sa ating Panginoon. You see? Kaya then, dito yung Deuteronomy 8:17 to 18, marami tayong matututunan dito Nagtuturo ito ngayon na we have to avoid self-reliance. Kaya nga, huwag natin akalain. Kayang-kaya natin. See, these verses highlighted the danger of being proud and the temptation to think na yung ating kayamanan is solely the result of our own efforts. Oh yes, nag-effort talaga naman tayo. Pero nyo, grasya pa rin. Bigay ni Lord talaga. Kaya yung mga iba nakakaranas ng mga talaga namang napakaraming biyaya, sobra-sobra biyaya. Nakakatuwang tingnan binibiyayaan sila doon ng ganong mga kalaking mga biyaya. But then, it involves a great responsibility because when much is given, much is required. Pero nakakatuwang tingnan, di ba? Ganoon. Kaya dapat, alalahanin natin palagi ang salita ng Diyos. Kaya nga itong verses na binasa natin, this is a warning para sa pride. Tsaka yung tendency natin na makalimutan natin dahil at sa fame, successful na tayo, akala natin hindi ito galing sa Diyos, kundi sa ating mga effort. Kaya mahalaga yan, especially when you are slowly you're getting higher, you're getting richer, you're experiencing prosperity. Never, never forget God's grace. Okay. Dito pa rin sa verse 18. Remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth, that He may establish the covenant which He swore to your fathers. So ito again, it's telling us, it's reminding us to focus, di ba, sa role ng Panginoon sa ating prosperity sa buhay. It emphasizes na mula sa Diyos ang ability natin to acquire wealth para ma-fulfill niya yung covenant na kanyang ginawa sa ating mga ancestors. You see, noon pa yan Kaya ang Diyos ay, hina-highlight nito that God is fulfilling His promise to our ancestors. Kaya yung mga natatanggap nating biyaya, yung mga kasaganaan na yan, mga kapatid, yung kasiyahan na yan na natatanggap natin, yan po ay katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya 2 Corinthians 8:9, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman, naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Ito ay patungkol sa kanyang suffering at death on the cross. That's why we have to be humble and we are being encouraged to be dependent upon God. So these verses is reminding each and every one of us, napakalaki, napakahalaga ng role ng Panginoon para po sa pang-araw-araw nating buhay. So let us be humble to God and let us depend. Umasa tayo sa ating Panginoong Hesukristo at avoid self-reliance. Okay. Kaya nga itong ating pinag-aaralan ngayon sa Deuteronomy 8:17 to 18 ay bibigyan natin ng diin sapagkat ang Panginoon ay nagtuturo ng mahalagang aral tungkol sa pinagmumulan ng kayamanan at kasaganahan. Kaya dito may babala ang ating Panginoon na ang ating tagumpay ay dapat natin iugnay sa kapangyarihan. Hindi natin dapat iugnay ang ating sariling kalakasan, kapangyarihan sa
binibigay na tinanggap nating mga kayamanan. Hindi nga no? nanggagaling sa atin. oo. Hindi galing sa Hindi atin. galing Galing sa pa rin atin. sa ating Panginoon. Kasi grasya nga lang ng Yes, Diyos. oo. Kaya hinihikaya tayo ng talatang ito na maging mapagkumbaba tayo no? Sa pagkilala, sa katapatan ng Diyos, sa pagtupad sa tipan na ginawa niya sa ating mga ninuno. Kaya ang talatang ito ay malinaw na nagsasaad na ang Panginoon ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao na yumaman. Na nagpapaalala sa kanila na ang tagumpay ay nagmumula sa katapatan ng Diyos. Amen. Kung tapat ang Diyos, kailangan maging tapat tayo sa Kanya. Yes, we are Oo. So ano ang practical application nito sa ating buhay? Itong passage na binasa natin sa Deuteronomy, tandaan natin, it serves as a cautionary tale. Ibig sabihin, urging believers to consistently remember na ang ating success is ultimately from God. Yes. And to avoid the trap of recognizing pride and sufficiency. Self-sufficiency. Kaya itong verse na mga salitang ito ay hinihikayat tayo na i-cultivate yung pasasalamat, cultivate gratitude, na magkaroon sa ating puso at damdamin ng buong pasasalamat sa Diyos sa mga tinatanggap natin mga kayamanan at mga pagpapalang spiritual. Tandaan natin, recognizing God's role in our prosperity, ini-encourage tayo na i-develop natin ang espiritu ng pasasalamat, acknowledging that everything we have is a gift from God, mga kapatid. At in essence, sa kabuuan, mga kapatid, itong Deuteronomy 8:17-18 ay isang makapangyarihang paalala na iwasan ang pagmamataas, kilalanin ang soberenya ng ating Panginoon at mamuhay ng isang buhay na pasasalamat para sa kanyang mga pagpapala. Dito binibigyan diin nito ang kahalagahan ng, inuulit ko mga kapatid, pagpapakumbaba at pananampalataya sa harap ng kaunlaran na tinatanggap natin mga kapatid. You know, with regards to our financial situation, now there are 4 things, no, na dapat sana ay ating maunawaan, alam natin. So, remember, unang-una, kailangan naunawaan natin kaya nilalagay natin ito sa ating pag-aaral. Always remember that Jesus, binigay niya ang kanyang sarili. Nag-suffer siya. Para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng mga tao. It's very important. Jesus died for each and every one of us, nasa John 3:16. Then ikalawa, let us always remember, God is the source. Kaya, yun maganda itong Proverbs 8:20-21. Basahin natin mga kapatid, no? Proverbs 8:20-21. I walk the way of righteousness. I follow the paths of justice, giving wealth to those who love me, filling their houses with treasures. Treasures. Sa Tagalog mga kapatid, no? Kawikaan 8:20-21. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katwiran. Ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Nang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Kay gandang salita na nagmumula sa ating Panginoon. God is giving wealth to those who love Him, filling their houses with treasures. Kaya sa Diyos talaga nagmumula God is the source. Kaya again, ulitin natin yung Philippians 4:19 na binasa natin kanina. My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Look, there's an important phrase there, shall supply all your needs. Okay. 2 Corinthians 9:8. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Again, there's an important phrase there, and God is able. So kaya ng Diyos pasaganain tayo. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba? No one can have anything unless the Lord gives it to him. So there are 4 things every believer should know and understand. Una,
Remember Jesus who gave His life for all of us. Diba? He suffered and died, John 3:16. And then God is the source of our wealth and abundance. And then ikatlo, the power to get wealth is a gift from God. Kaya ang banal na salita ng Diyos, the Holy Scriptures, ay palagi ang nagpapahayag na ang ating wealth ay blessing mula sa ating Panginoon. Nagpapahayag ng kanyang sovereignty over the faithful believers, mga kapatid. Ang Diyos ay nagpapala sa lahat. Ngunit ang isang ganap, the fullness of God's blessing is for the believers. You see? Kaya yung John 3:7, binanggit ko nga kanina, no one can have anything unless God gives it to him. Walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Okay, binasa rin natin kanina yung Proverbs 8:20-21. And then yung ikaapat, God will give you gifts and blessings and He wants you to use it. Okay, hindi ho yan. Di ba nandun sa parable yan? Doon sa mga binigyan. Anong ginawa mo sa pera ko? Pinarami ko po. Ikaw anong isa? Tinago ko po. Anak ko, hindi nagustuhan. Diba? Kaya sabi, yung kakaunti na ibinigay ko pa sa iyo, yung binigay ko sa iyong mga gifts, ano sabi, binawi pa ng Diyos. Kaya ang gusto niya, gamitin natin. You know, we have money, but we cannot buy God's favor. Ngunit yung ating trust, yung pagtitiwala natin, pagsunod natin sa ating Panginoon, yan ang currency ng kaharian ng Diyos sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. And if we show obedience and trust, diba, and being a good steward sa mga pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, ang Diyos ay nagbibigay ng masaganang biyaya. 1 Peter 4:10. Unang Pedro 4:10. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Each one as a good manager of God's different gifts must use for the good of others the special gift he has received from God. Okay. At itong Roma 12:6, napaka-importante din. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Amen. Sabi ko kanina, 4 things every believer should know and understand. 6 pala ito, nilagay ko dito. So 6 things every believer should know and understand. So say, always remember Jesus who gave His life. Second, God is the source. Third, the power to get wealth is a gift from God. Ikaapat, God will give us gifts and blessings and He wants us to use it. At yung ikalima, God is giving us the power to become rich to fulfill His divine purpose. Yan yung nasa Deuteronomy 8:18. What? To establish, diba, His covenant at to fulfill the covenant that He made with our ancestors. That's why itong Bible verse na ito ay nagsasabi sa atin na kailangan alamin natin ang mga principles ng Diyos regarding financial increase. Kaya pinag-aaralan natin ito kasi nung naaralan namin ito, Lord, anong topic natin? Anong kasunod? Kasi ganun po tayo kapag tayo po ay gumagawa ng lesson, lagi po tayo nagpipray, Lord, anong kasunod mong gustong ituro? So nangusap ang Diyos. At sabi niya, sa dami talaga ng mga situations na hinaharap natin sa buhay, mga kapatid. At ang isa sa malaking alalahanin ay patungkol sa pananalapi. Ang bawat tao ay concerned tungkol dyan. And then He said, teach them how to receive the blessings from me. See? So naririto, pinag-aaralan natin the financial blessing, the financial principles ng kaharian ng ating Panginoon upang ating maunawaan, malaman natin at lubusan nating matanggap na may kaliwanagan ang mga pagpapala ng Diyos para po sa ating lahat. That's why we're having this kind of lesson
as to fulfill the will of God for each and every one of us to know His kingdom principles. And particularly sa ngayon, tungkol sa finances. And then ikalima, another important reason, mga kapatid, na kailangan maunawaan natin, yung ika-anim na tayo. God desires people to be saved and bring multitudes to His kingdom. Yes, salvation is very important sa ating Panginoon. Bakit? Pinahahalagahan kasi ng Diyos ang mga tao. Remember, Jesus died for the people. Kaya ang puso niya is set on the purpose of getting as many people to heaven. God wants many people to receive the salvation that God is giving us through our Lord Jesus Christ. Kaya nga namatay ang ating Panginoong Hesus Kristo. See, God wants to bring many people to His kingdom. And God desires, see, that many people will come to Him. He wants to have as many people, maraming mga tao, whom He can flood with multitudes of money para magamit sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, and let these people come and enter His kingdom. That's why our Lord Jesus Christ desires, that these finances be used to bring the good news of salvation to all nations. Kaya ang Diyos ay nagbibigay po ng financial blessings, ng financial increase sa atin. Marami ang blessings ng Panginoon. But right now, we are particularly doon tayo sa financial blessing at financial management ng ating Panginoon. See, ang gospel po ay libre, free. Yes, but kailangan natin ng pananalapi para dalhin ang salita ng Diyos. Hindi lang kokonti, but milyon-milyong salapi. Marami talaga. Alam nyo, wala akong problema sa dami. Marami sa langit. Kaya lang, we need to submit ourselves to God, to be used by God. Ito ang dapat na maging puso rin natin eh. And then, when a heart, it has the desire to really bring many people to God. Kaya yung mga finances na binibigay sa atin na Diyos, that has to be used for the proclamation of the gospel of God. Yes. It's for our own use also, for our personal use. See, kagamitin din natin niya kasi hindi naman tayo makapunta sa iba't ibang lugar kung hindi ka naman nakabili ng sabon, hindi ka naman makabili ng pagkain mo para kumain ka, bibili ka ng vitamins mo. Yes, we need to spend on all these matters. But first and foremost, ito ay ginagawa natin para tayo ay equip, para tayo po ay may kakayanan na humayo at ibalita ang magandang balita ng kaligtasan. Kung hindi ka naman makahayo, ginagamitin mo yung pananalapi upang mailagay sa simbahan at magamit ng maraming mga paraan manggagawa. Maraming paraan talaga mga kapatid. You know what? You can buy Bibles para po ipamigay. Well, maaring sabihin mo na, I cannot go out rich. You know, my physical condition. Yes, you can give to the church and then you can buy Bibles. You can do a lot of things. So many ways for us to use these finances to preach the gospel. Yun ang gusto ng Diyos. Libre ho ang salita ng Diyos. But we need all of this financial money, no? Mga kailangan natin mga pananalapi para po tayo makarating sa iba't ibang mga lugar. You see? That's why we need to support the church in its mission to preach the gospel. See? And one of the ways we can do this is how? We pay our tithes. You see? God wants us to be a consistent tither and supporter and give to fund His ministry. That's why God gives a financial increase to each and every one of us. Kaya yung Malakay 3, 10 to 12. Kaya naisulat ang salita ng Diyos sa Malakay 3, 10 to 12. Bring the full amount of your tithes to the temple so that there will be plenty of food there. Put me to the test and you will see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kinds of good things. I will not let insects destroy your crops, and your grapevines will be loaded with grapes.
Then the people of all nations will call you happy because your land will be a good place to live. Praise God. Napakagandang mga banal na salita ng ating Sa Tagalog, bakibasa Sa Tagalog, mga kapatid, dalhin ninyo ang nang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Amen. Narito pa, Proverbs 3:9. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Parangalan mo daw si Yahweh. Oo, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa inyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. You know, if you want your financial situation to change, you need to be diligent to learn God's principles of financial increase, of financial blessings, and apply them in our daily life. At habang ito po ay ating inaalam, pinag-aaralan natin, ina-apply natin sa pang-araw-araw nating buhay, alam nyo, ito pong mga principles na to, dapat to ma-ingrain sa ating buong pagkatao in the inside of our personality. And it must be able to govern the way we think, the way we say, and the way we act. Kasi sometimes, hindi na ho natin namamalayan, we do not handle these financial increases or blessings mula sa ating Panginoon in a manner that is pleasing to God. Let us remember 3 levels of living. Ito, may 3 klaseng uri ng pamumuhay. Unang-una, not enough. Merong mga situations na kung saan ang kabuhayan ay not enough, hindi talaga kasya. Alam mo, example ito, yung Israelites, nung nandoon sila sa Egypt, they owned nothing. You see, they were slaves. They were working very hard, but never had anything. What happens? We have to remember, hirap na hirap sila nung panahon na yon. Kaya Proverbs 22:7, poor people are slaves of the rich, borrow money, and you are the lender's slave. So, you know, there are times, maaaring sabihin nyo, I really need to borrow money. Yes, it is true. Well, you can do so, but be careful. Siguraduhin mo na mababayaran mo yan at bayaran mo rin. Why? Because debt is a form of slavery. Well, you can go ahead and borrow, but be careful, ha? Mag-ingat. Huwag naman sobra-sobra na hindi mo na makakayanan. And when you do make a borrowing, bayaran, mga kapatid. It's not a good attitude that you don't pay. And then, ikalawa, na uri ng living was just enough. Kaya nga, kasyang-kasya lang. Si bills are paid. Nababayaran mo nga yung mga bayarin mo, pero ito po'y tinatawag pa rin wilderness living. Kasi ang Diyos, iniled niya through the wilderness ang mga Israelita to teach them some faith lessons and then make them qualify for abundance. Ano ibig sabihin? Really, the Lord is teaching us. That's why He allowed some situations to come upon our lives for us to learn more about faith, to learn more about humility, to learn more about dependence, to avoid self-reliance, mga kapatid. Kaya yung Leviticus 26 verses 3 to 5 and verse 10, nasa saad, If you live according to my laws and obey my commands, I will send you rain at the right time, Yes. so that the land will produce crops
and the trees will bear fruit. Praise God. Your crops will be so plentiful that you will Wonderful. still be harvesting Glory to grain when it is time to pick grapes. And you will still be picking grapes when it is time to plant grain. You will have all that you want to eat, and you can live in safety in your land. Praise God. Glory to God. Yung ikatlo naman na uri ng kabuhayan. More than enough. Dito tayo, gusto natin ito mga kapatid. Having more than enough finances means having more money than is needed to cover your current expenses. Para mabayaran din yung mga utang mo at yung mga financial goals mo, yung mga binabalak mo sa paggamit ng iyong pananalapi. It implies a state of financial security wherein you are not just meeting your needs, but you also have the capacity to save, to invest, and potentially, and by God's grace, we use it to support, to fund the church, and also to help other people. So more than enough means you have something beyond your needs. May sobra ka pa. So it signifies that your income or your wealth exceeds what is required for you to maintain your current lifestyles and your responsibility. It promotes financial security. Siyempre, kapag ka sapat yan at may sobra ka pa, hindi ka na masyadong mag-aalala sa iyong mga pangangailangan. See, it implies a comfortable cushion. Siyempre, komportable ka na sigurado ka na meron kang mga panggastos. Having more than enough gives also the ability to save and to invest, you see? And then you also have the capacity, to plan for your future, such as your retirement and also education, if you want to have more education or para gagamitin mo para sa mga kasama mo sa bahay or a down payment, whatever, you see. But what is good here is it secures your financial stability. It also enables us, to support other charitable causes, family members, support other people, you see. And it gives us a discretionary spending. So we can decide properly. Di ba, mas maganda yung decision making natin kapag meron tayong sapat na pananalapi at kung may sobra ka pa. Well, more than enough, marami talagang excessive ang kanilang wealth. Pero what we are saying here is, you have more than enough sa iyong mga pangangailangan. Well, praise the Lord, glory to God. There are many other people na talagang sobra-sobra naman talaga. Meron nga kami isang kausap, naku, pastor, sabi sa akin, sister, alam mo ba kung anong blessing ni Lord? Aba, sobra-sobra na hanggang sa tumanda na kami, hanggang 100 taon na kami, at mamatay man kami, marami pa rin sobra. What? Oh, glory to God, praise the Lord, sabi namin ganyan. Ganon. At mapagbigay naman yung mag-asawa na yun, talaga, glory naman. Tuwa-tuwa kami kwento ng kanilang mga investments. Sabi, sobra-sobra ho talaga. Sabi niya, maski pa man, magpamana pa ho kami sa mga anak namin. Sobra-sobra pa rin. Oh yeah? Sabi namin ganyan. Glory to God. Praise the Lord talaga yan. Meron niyang kapatid. At siyempre, glory to God. Praise the Lord. Ang lahat ng ganyang mga sitwasyon sa buhay. You see? Kaya mahalaga kapatid, ang kaalaman tungkol sa pananalapi. There are times where you say, oh, it's just money. Ganon. Hindi po kapatid. Kasama po ito sa kaalaman na dapat nating malaman dito sa loob ng kaharian ng Diyos. Kaya maraming mga tao nag-i-struggle sa kanilang mga finances eh. Marami ho talaga mga kapatid. Kaya nga ito ang pinaaral ni Lord eh. Pinaturo niya eh. Kasi kapag nagkakaroon ka ng lalo matindi ang struggle mo sa pananalapi mo, and then there is the konti lang, sometimes when there is a great and dire need, talagang matindi ang pangangailangan mo, mali na ang procedure mo sa buhay eh. Sometimes mawawala na yung faith mo dahil kasi you really are in dire need. Talaga nandito na yung pangangailangan mo. Kaya ang mga tao, natitempt sila na using their own thinking, using their own mind, using their own decision in a manner that is not in alignment to the will of God anymore.
Kaya nag-i-struggle po ang maraming mga tao. That's why it is our desire na many people will watch this lesson that we are doing para po makatulong sa ating, alam naman natin yan sa buong mundo ngayon, napakalaki po ng pangangailangan at mga struggles ng mga tao when it comes to finances. So why are they struggling in their finances? So tingnan nga natin, meron ako nilagay dito na 3 bagay. Oo. Remember Unang-una. 3 things, 3 importanteng bagay na Oo, kailangan nating maunawaan ng mga Makakatulong kapatid. po ito sa ating financial na pangangailangan. Unang-una, unawain natin that God is our Father and He does not change. Oo nga, hindi nagbabago Hindi ang Diyos. nagbabago at ang isang ama, Bilang isang father. ang isang father ay Provider provider yan. Hindi kanya pababayaan. Iniisip niya palagi ikabubuti ng kanyang pamilya, ang Yes. kanyang anak. Mm-mm. God is our creator. Do you remember even when God created man, everything was ready? He created first everything. And then He said, now, let's make man. Nakahanda na ang lahat. Kaya yung Malakay 3:6 nasa saad, I am the Lord and I do not change. Sa Tagalog, ako si Yahweh. Hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. yes, we have a God who cares for us. Remember that, my dear people of God. Yes, we may have different hard situations. We have different, hindi masyadong mahirap na situations. Yeah. Meron naman light situations. But God is still the same. Oo. He is the same God yesterday, today, and forever. Number 2, important thing we have to remember That the Word of God is in our lives ay napaka-importante. very mga kapatid. important. The Oo. Word of God. Naku, glory to God, kapatid. Dinala tayo ng Diyos sa ganitong klase ng gawain. Have you realized that yung buhay natin noon, hindi tayo marunong sa salita ng Diyos? Oh yes, we pray. We go to church, di ba? We mingle with other believers. But it's not the same like the kind of life that we have now. Being engrossed in the study of the Word of God every day ng buhay natin, it really did a lot of difference and change sa buhay natin. Meron na tayo ngayong guidance sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya napakapalad ang bawat nilalang na nag-aaral ng salita ng Diyos. It's very important. Kaya Matthew 24:35 says, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. imagine, that's a very beautiful scripture. At Matthew 4:4, the scripture says, human beings cannot live on bread alone, but need every word that God speaks. Oo. Bakit ba binigyan ng priority ng ating Panginoong Diyos ang pagpipreach ng gospel? Romans 1:16 to 17. Yeah, I have complete confidence in the gospel. It is God's power to save all who believe, first the Jews and also the Gentiles. Okay. For the gospel reveals how God puts people right with Himself. It is true faith from beginning to end. Glory to God. Okay. Why are there many Christians struggling in their finances? Unang-una, remember, God is our Father and He does not change. Ikalawa, the Word of God is very important in our lives. You see, ikatlo, sometimes, you know what, my dear people of God, we don't realize it. You see, we are the problem with regards to our finances. Wag ho tayong turo-turo ng kung kani-kanino ng bakit ganito ang ating kalalagayan. We have to look at ourselves. We just don't realize it, and many do not admit that ang struggle, ang problema ay nasa sarili. Okay, Luke 16:10 to 12. Ito isang magandang paalala para po sa ating lahat. Lucas 16, 10 hanggang 12. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Amen. At kung hindi kayo magpagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba,
sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Glory to God. Alam nyo, meron po tayong kaaway na talaga po ayaw niya tayong maging masaya. Ayaw niya tayong maging masagana sa buhay. Nasasaad sa John 10:10. The thief comes only in order to steal, kill, and destroy. I have come in order that you might have life, life in all its fullness. Yun naman ang salita ng ating Panginoon. Ang nais ng Panginoong Hesukristo, bigyan tayo ng isang ganap na buhay. Ganap, sapat na buhay. Yun ang kanyang will para sa ating lahat. Alam nyo, ang kaaway natin, ayaw niya na matuto tayo sa Word of God. Mga kapatid, ayaw niya. Gusto niya ignorant tayo sa salita ng Diyos. Kasi kung tayo po ay ignorant at hindi natin alam ang salita ng Diyos, especially with regards to these finances, you see, ano mangyayari sa atin? He can always defeat us in different areas of our life. Pero mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos, meron tayong shield, meron tayong defense, meron tayong protection. Sa Ephesians 6:10-13, makikita natin, habang ang nandyan ang kaaway, kumikilos upang tayo po ay huwag pagpalain at huwag nating malaman ang mga principles ng Diyos tungkol sa mga pananalapi. You see, meron naman tayong sanggalang, naririto. Meron tayong sandatang pwedeng gamitin. Nakaloob ng Diyos. Efeso 6:10-13, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. Sapagkat hindi kayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya gamitin nyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Dito naman sa verses 14-18, ito yung ating defense, mga kapatid. Meaning, the act of protecting or defending something. Ito ngayon, mahalaga. Dapat alam natin ito palagi. Memorize natin, ipamuhay natin ito, mga kapatid. Ephesians 6:14-18. Narito, maliwanag, nakasulat. Efeso 6:14-18. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Take note of the word, yung word of God, di ba? Yung word of God, napakahalaga. Yung ating defense, pananggalang natin yung iba't ibang mga binanggit. But remember, our offensive weapon is the word of God. Kasi you remember Matthew 4:1-11, the temptation of Jesus. Di ba? Kung ano sinasabi nitong kaaway, tinitempt niya si Jesus, pero paano sumagot ang Panginoong Hesukristo? By quoting the scriptures. At ngayon, anong nangyari? Lumayo ang kaaway. Hindi niya natalo si Lord Jesus Christ because Jesus was quoting the scriptures. So ganun din tayo, mga kapatid. You know, we have many struggles in life. That's why the Word of God is very important. Oh, how it is so important that every day God has blessed us with the study of the Word of God. So yung number one weapon natin against the enemy, alam nyo, marunong tayo sa Word of God. Kasi ang kaaway, ang gusto niya,
Hindi tayo marunong. Ignorant tayo sa Word of God. Ito yung kanyang weapon. Ang gusto niya, lack of knowledge. Ito ang ginagamit niya ngayon para tayo ma-defeat sa buhay natin. Mabait ang Diyos. You see? Kaya nga dinala tayo sa ganitong klase ng gawain. Kasi yung Hosea 4 verse 6b, my people perish because of lack of knowledge. Glory to God. Kaya dinala niya tayo sa ganitong klase ng pag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo po ay maging marunong. Alam natin ang pamamaraan ng ating Panginoon. Now, as long as the enemy can keep you from knowing God's will to prosper you, makakaroon ka palagi ng financial struggle, kapatid. Totoo yan. We have to learn the financial management na nais ng Panginoon para po sa ating lahat. Whatever you lack knowledge in, that's the area that you will suffer. Halimbawa, wala kang lubos na kaalaman tungkol sa Word of God. Di magkakaroon ka ng maraming struggles tungkol sa mga finances mo at sa mga iba't ibang areas ng iyong kabuhayan. Now, kung kulang ka sa kaalaman tungkol sa kalusugan, mangyayari, magkakaroon ka ng health issues. So, ganun yung kapatid. Yun ang gusto ng kaaway. Huwag tayong maging marunong sa Word of God kasi ito yung weapon natin para malaman natin paano natin tatanggapin ang mga pagpapala ng ating Panginoon. That's why yung knowledge sets us free. Dito yan sa John 8:31 to 32. So Jesus said to those who believe in Him, if you believe my teaching, you are really my disciples. You will know the truth and the truth will set you free. Now, do you know the key to a life of blessing and prosperity now? It's knowledge of the Word of God. See, what causes alienation from the abundant life of blessing? Ano ang naging cause para hindi natin matanggap ang mga pagpapala ng ating Panginoon? It's ignorance. That's why makikita natin, kapatid, napakabiyaya ng ating pag-aaral palagi ng salita ng Diyos. Remember that God is in the power-giving business. Power-giving. Kasi yun na binasa natin sa Deuteronomy 8:18. Remember that it is the Lord your God who gives you the power to become rich. So God is in the business of power giving. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang tayo ay sumagana. And He's doing this because He is faithful to the covenant that He made with our ancestors. You see, the Hebrew word for power in this Deuteronomy can be translated as forces, abilities, and fruit. Kaya ibinibigay ng Diyos yung kanyang laws and principles that have the force, the ability to produce the fruit of wealth. And God takes pleasure. Kasi nasisiyahan siya kapag nakikita niya na tayo po ay nagpa-prosper. And God will continue to do this through His Word. At ano ang mahalagang paalala para sa ating lahat? God will show us the way to receive, to be successful through His Word. Saan natin makikita yan? Joshua 1:5 to 9. Joshua 1:5 to 9. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa iyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mo mabuti ang buong kautusang ibinigay sa inyo ni Moses. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka kahit saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang lahat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo kahit saan ka man magpunta. Apakaganda. Alam ko naman na maraming mga kapatiran, memorize ito Kapatid, take note my dear people of God. When you experience financial increase,
You didn't do it yourself. God empowers you to prosper. Yan yung Deuteronomy 8:17 to 18. So, anong gagawin natin? Be thankful. Be grateful. 1 Thessalonians 5:17. Give thanks at all times. May maliit na biyaya, glory to God. Thank you, Lord. Hallelujah. May malaking biyaya, thank you, Lord. Glory to God. Hallelujah. May malaking milagro, thank you, Lord. Glory to God. Hallelujah. Napakagandang pakinggan yan sa puso ng ating Panginoon na ang sino mang tumatanggap ay marunong kumilala ng kanyang mga kaloob at nagpapasalamat. Diba? Kaya anong panalangin mo? God, thank you, ha? I'm grateful for your financial blessings that you have bestowed upon me and my family. Please help me, give me the wisdom to use these resources wisely and be a good steward, see, of these financial gifts which you have given to me. Di ba napakagandang prayer kung ganyan ang ating gagawin? You know, God wants to bless us financially, mga kapatid. God wants to give us financial increase so that we can preach the gospel, to reach out to every person all over the world. Kaya yung Matthew 28:19 to 20. Remember this, my dear people of God. We have to preach the gospel to all places, to all corners of the world. Why? Time is short. Maiksi na ang panahon. There is a great harvest of soul. We don't have much time. That's why in Luke 10 verse 2, Matthew 9:37, Jesus said to His disciples, The harvest is large and there are few workers to gather it Amen. in, mga Okay, kapatid. purihin ang Panginoon. So, anong gagawin ko kung ako'y binigyan na ng financial increase ng ating Panginoon at ma-reach out ko ito yung maraming kaluluwa? Una nga, magpapasalamat tayo and be grateful. You know, the motive of our heart is very important. Yes. Kasi tinitingnan ng Diyos ang ating puso kung ano ang gagawin natin sa lahat ng mga biyayang ito. The answer, just line up our motives to the will of God. Manampalataya tayo sa ating Panginoon. Now, as we begin to prosper financially, never forget the motive of our hearts on why we have to receive all of these resources, on why God has to give us financial increase in our lives. Be a river, not a dam. You see, stretch beyond your own personal needs and make it your highest priority to spread the gospel throughout the ends of the world. Diba? See, bring the word of God to all peoples of the world. Kaya practical advice para sa ating mga finances, learn to pray. Manalangin tayo palagi, mga kapatid. Write down everything that God has given us. Write down our prayer requests. Diba? Be grateful and realize that everything that we have comes from the Lord. We cannot have anything unless the Lord gives it to us. So we just pray and pray and pray and pray and push. Pray until something happens. And secondly, receive our purpose. We have a role in the kingdom of God, mga kapatid. And money is one of the blessings that God has given us. So use it properly. And then reflect our story, tell our story, share our stories about the blessings of God. And thank God that by His grace, we are able to carry out the purpose for which He gives us these financial increases. And then thirdly, bless others and fund the ministry. See, let us support our ministry. Kaya sabi ng Panginoon, John 15 verse 5, John 15 verse 5, Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Okay, ito pa mga verses na napakaganda. What does it mean? We have to have a relation with God. See, doon tayo lagi sa presensya ng ating Panginoon. Sa pagpinapangako ng Panginoon, if we are in Him, through Him, di ba, nakaugnay tayo sa Kanya, ang Kanyang mga pagpapala, araw-araw ay sumasa atin. And not only that, we will have an improved relationship with Him, fully trusting Him, depending upon Him,
being humble in the presence of God, and let's avoid self-reliance because God cares for each and every one. Talaga natin na ating buhay sa ating Panginoon. Ang Diyos naman hindi natutulog eh. Lagi naman nakatingin sa ating lahat and always ready to bless us and give us our heart's desires. Amen? Pagpapatuloy natin mga kapatid ha. Sige, dyan lang kayo at muli nating pag-aaral ang salita ng Diyos next week. Purihin ng Panginoon, glory to God. Batiin muna natin ang Yung ating mga may mga kapatid birthday na nagsa-celebrate ng birthday. Ngayon, June 20, 25. Oh, happy birthday, Sister Irene Alberto. Happy birthday, Brother Marcos Datu. Oo. Oh, happy birthday, Sian. Brother Sian Dizon. Happy birthday, Sister LB Alcantara and Brother Peter Sotomango. Oh, merong nagse-celebrate na kanilang wedding anniversary. Yes, Brother Romy and Sister Tina sa Balboro. Si Brother At Brother Denver, Denver and Sister Jen Gelido. So sa inyong lahat po, maligayang bati sa inyong karawan and enjoy your wedding anniversary. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Glory to God. We have an announcement. Well, CSM Quarterly Fellowship, June 29, 2025 at 2:30 p.m. Saan? Dito po sa ating Paranaque Worship Center. So get ready yung ating mga CSM. At maraming salamat Panginoon sa dakilang panahon na inyong ibinigay sa amin. We have a repeat new song of the week, Di Mo Ako Iniwan, composed by Sister Sara Abanilla. Closing prayer tayo. Mga kapatid, salamat sa Panginoon at muli nabuksan ang ating kaisipan at puso sa pagdaloy ng kanyang mga salita sa umagang ito. Salamat po Lord sa pagpapatuloy na pagbubuhos mo ng iyong maliwanag na mga salita sa amin upang maunawaan namin na ang lahat ng bagay na tinatanggap namin ay galing sa iyo. Kaya gamitin mo po kami at gamitin ang mga salaping pinagkaloob mo sa amin, mga kayamanan at mga spiritual na pagpapala na magamit namin ito sa tao na nangangailangan at hindi lamang sa aming pangsariling pangangailangan. We give you the honor, we give you the praises sa lahat ng mga bagay na pinagkakaloob mo sa amin at dalangin ko po sa ating lahat na ang pagpapalan ng Diyos ay mapasa atin upang mabigyan ng kaluguran ang pagkaka-create niya sa atin. All for His glory. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Glory to God. God bless everyone. Panginoon, ako ba'y nilisan mo? Ako ngayon tumatangis, hilingayawa sa iyo. Tila hindi ko naririnig ang tinig mo at hindi ko nadarama ang saklolo mo. Sa gitna ng paghihirap, gusto ko nang bumitaw. Ngunit pilit na kumakapit, umaasang andyan ikaw. Ako ba'y hinayaan mo na
at ako'y nagkaganito. Ika'y nagtampo at di dininig pagsamo ko. Ngunit maling akala ko lang pala ang lahat ng ito, dahil una pa man ay karga mo na ako. Panginoon, patawad sa kapangahasan ko. Kailan may di mo ako iniwan. Sa gitna ng paghihirap, gusto ko nang bumitaw. Ngunit pilit na kumakapit, umaasang andyan ikaw. Ako ba'y hinayaan mo na at ako'y nagkaganito? Ika'y nagtampo at di dininig pagsamo ko. Ngunit maling akala ko lang pala ang lahat ng ito. Sa katunayan, una pa man ay yakap mo na ako. Panginoon, patawad sa kapangahasan ko. Kailan may di mo ako iniwan. Maling akala ko lang pala ang lahat ng ito. Sa katunayan, una pa man ay yakap mo na ako. Panginoon, salamat sa pagmamahal mo. Kailan may di mo ako iniwan. Kailan may di mo ako iniwan. Second Timothy 2